impeached, then that is my end. Tapos. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Impeachment ng Kongreso kay VP Sara Umani ng iba't ibang reaction sa social media. Attorney Trixie Cruz Angeles nagsalita na sa posibleng mangyari sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Nagulantang nga ang mga Filipino sa nangyaring pag-impeach ng mga kongresista kay VP Sara Duterte na umabot ng mahigit 215 boto. Dito dismayado ang karamihan dahil sa ginawa ng Kongreso sa pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo ng bansa. Minadali raw ang proseso upang maipasa kaagad sa Senado ang impeachment. Pero ang nangyayari ngayon bago nila ito ma-transmit sa Senado ay nag-adjourn na ito. Sinabi naman ni Senador Bato de la Rosa na hindi muna nila matatalakay ang impeachment complaint na ipinasa ng Kongreso dahil sa mga rason na babalik ang kanilang sesyon ay sa Hunyo 2 pa. Samantala nagsalita naman na si Vice Presidente Sara Duterte at sinabing hindi raw muna ito magkokomento sa nangyaring impeachment sa kanya dahil hindi pa raw ito nakakatanggap ng kopya ng mga papeles dahil kailangan niya mabasa ang mga ito para hindi makapagdulot ng sobrang komento dahil sa ginawa ng mga kongresista sa kanya. Inilabas naman ang mga listahan ng mga pumirma sa Kongreso at dito naging kontrobersyal ito dahil sa rason na malapit na ang eleksyon at hindi naman maikukubli kung gaano kadami ang mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo kung kaya't naging viral ito kaagad sa buong bansa. Dahil sa desisyon ng mga kongresista ay nanganganib umano ang political ambitions ng mga ito dahil sa pagperma nila sa impeachment kay VP Sara Duterte. Sinabi rin Attorney Trixie Cruz Angeles sa social media na galit ang mga Filipino dahil sa ginawa nilang pagtanggal sa posisyon ng pangalawang Pangulo. Dito ay ipinaliwanag ni Attorney Trixie na may mga proseso pa na pagdadaanan dahil na impeachment ito sa Kongreso. Pero ang desisyon ay nasa Senado pa rin sila ang maglilitis sa mga grounds of impeachment. Kung babasihan ang mga ebidensya ng mga kongresista, dito titimbangin ng mga senador ang kanilang desisyon kung papabor ba sila impeachment sa pangalawang Pangulo. Ngayon, upang mas maunawaan natin ating pakinggan ang buong panayam kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Komento sa social, nagkaroon ng mas matinding boses sa social media. Tingin ko, yung pinaka-umpisa nga ng political power ng mga nagko-komento sa social media was in 2016. Before that, although profound yung impluensya ng social media, hindi pa talaga tested sa pagpapanalo ng kandidato. But in 2016, si Rodrigo Duterte, together of course with the strategy na ginamit nila, wala siyang support from congressmen, wala siyang he had to use local officials and so on. Coupled with the strategy of having a very strong social media showing, tapos umangat nga yung tinatawag na parang defenders ni Rodrigo Duterte. Suddenly, nakita mo, nagbago yung naratiba. Yung mga dating dominant thoughts, dominant political view, na-replace. Nakita natin na yung mga dating walang boses, yung mga dating hindi pinapansin, kasi baduy or hampas lupa, as we would call ourselves noon, napapakinggan. So, nung nanalo, si Rodrigo Duterte, an examination of the social media trend, mayroon na, nakita mo na kagad, after that may umangal. Alam mo naging effective kasi may umangal. At yung umangal, sinabi, mga troll farms lang naman kayo. Unfortunately, hindi nag-work yung ganong klaseng paratang dahil karamihan doon sa mga nagdi-defend si kay candidate Rodrigo Duterte, may mga muka, may mga personal accounts. May mga at kaya nga po sumikat yung nagkaroon ng parang the age of the influencers kasi nga nag-iba din yung language. Yung dominant language ngayon was the language of the ordinary citizen. Wala nang yung mga sobrang diretsong English na polysyllabic yung mga words, na wala yon, na hindi na nag-dominate yan. The election language, the language of the masses, started to bleed through na sa social media. And yun, nakapagpanalo ng isang presidente. Nanalo si Presidente Duterte. And ang tingin ko, we haven't looked back since then. Opo, ma'am. Balik tayo dito sa impeachment. Marami kasi nagtatanong, maraming nagko-comment, mga kababayan natin, na,
eto may impeachment na. Matatanggal na si VP Sara Duterte. Ano po ba ang process doon, ma'am? Ano po ang paglilinaw po ninyo? Dahil maraming mga nagko-comment, marami ang gustong sumugod na, marami ang gustong magwala na dahil nga tanggal na raw, quote-unquote, sa pwesto si VP Inday. Well, naiintindihan ko naman yung silakbo ng damdamin, ano? Na nakakainis naman talaga. Marami, sigurado ako na maiinis dahil 32 million ang bumoto para sa kanya. So, yung 32 million na yan, I'm sure nagre-range yung emotion nila from mixed emotions to outright galit. But ang nakikita ko rin na nag-emerge dito sa diskusyong impeachment ay maraming tao hindi nakakaintindi ng proseso nito. Kaya nga nung sinabi impeachment, may mga nagalit dahil akala nila tanggal na si VP Inday. So, dinawin lang natin. Ang impeachment po, ito yung charge. Ang impeachment po happens sa Kongreso, sa House of Representatives. Pag nagawa yung charge, nakakuha sila ng enough evidence to constitute na pwede umakyat ito sa ma-charge yung official, ifo-forward ito sa Senado. So yung Senado, yan ang tinatawag, sa Pilipinas ang tawag natin impeachment trial. Pero ang impeachment is what happens in the House. Yung nag-create sila ng articles of impeachment which will be the charge sheet, yan po ang fina-forward doon sa Senado. So impeached si VP Inday pero hindi siya tanggal, which means na in order pa na matanggal siya, kailangan yung due process requirement which is the Senate trial. Now yung iba refer to it as the Senate impeachment trial or the impeachment trial. Pero superfluous yun. It's simply the trial. At doon po, tinetesting kaya trial, ito ay pagsusubok, tinetesting yung ebidensya against the official para ma-determine kung matatanggal siya. However, alam din po natin, dahil mga politiko ito, this is also a political process. So, ang pag-determine ng ebidensya dyan is not even necessarily by the weight of the evidence, but by the political inclination ng mga mahistrado, which will be the members of the Senate. So, yun po nakikita natin. Aside from other things, of course, yung penalty, ang daming nagtatanong, pag na-impeach ba daw si VP Inday, makakatakbo pa ba siya for the presidency? So nakikita nyo na meron pa rin very imperfect pa rin po yung understanding ng impeachment process. So magiging learning experience ito. Parati nating sinasabi, yung impeachment dahil sa House yan, hindi ibig sabihin yan na matatanggal na si VP Inday. And therefore, hindi pa nyo dapat i-worry kung makakatakbo siya for 2028. Ang nakalagay naman sa saligang batas, ang pinakamataas na penalty na mai-impose after sa impeachment trial ay removal and disqualification. Ibig sabihin, may range pa rin po ng mga penalties. Pwedeng admonition, pwedeng suspension, pwedeng removal with disqualification. So, posible rin po. So, hindi natin masasabi kung maaaring tumakbo si VP Inday o hindi after impeachment. Kasi impeachment nga, yung charge lang po yun dun sa House. Ang titignan natin kung ano mangyayari sa Senado, kung ito ay tutuloy sa trial, at kung dun sa trial, kung ano yung penalty na i-impose. So, ang dami pang pwedeng mangyari. Although, yun na nga, dahil imperfect yung understanding ng impeachment process, marami po ang galit, sumisiklab yung dibdib dahil ito ay isang tao na inupo natin at pinaglaban natin para manalo, and then ganito na lang suddenly representatives who have less mandate than the vice president ay nagpapatanggal dun sa isang napaka-popular na vice presidente.